Ikaw lang talaga, wala nang iba. Naka! Magkaibigan lang kami, huwag kang mag-alala. Di kita iiwan. Naka! Kapag gagawin niyo daw po ito, mga mag-asawa, mas mahuhumaling kayo sa asawa ninyo. Mas masasanay kayo, mas hahanap-hanapin ninyo. At mas mababawasan ang tukso. May itatanong uli ako sumagot uli kayo ng mabilis ha. Ready na? Ano ang pambansang awit? Lupang Hinirang, pambansang bayani. Jose Rizal, pambansang bahay. Bahay Kubo, very good. Eto naman. Ano naman daw ang pambansang kasinungalingan? Magbigay tayo ng halimbawa, lalong-lalo na sa mga magkasintahan. Unang halimbawa, ikaw lang talaga, wala nang iba. Naka! Pangalawang halimbawa, magkaibigan lang kami, huwag kang mag-alala. Naka! At ang top 1 sa pambansang kasinungalingan ng mga magkasintahan, di kita iiwan. Naka! Daming tinamaan, no? Dami nang gumamit niyan. At dami na ring napaiyak niyan. Kaya naging pambansang kasinungalingan. Unfortunately, hindi lang mga magkasintahan ang involved dyan. Hindi lang mga mag-asawa. May mga magulang na irresponsableng iniiwan ng anak, pinababayaan. May mga anak na kinakalimutan, iniiwan ng magulang. May mga kapatid na walang malasakit sa kapatid, hindi pinakikisamahan. May mga kaibigan na hindi mo maasahan nang iiwan. Kaya maraming biktima niyan. Problema na ito ng ating bayan, kaya dapat nang solusyonan. At matutulungan tayo ng Ebanghelyong napakinggan. Sapagkat sa Ebanghelyo, ang sabi sa atin ni Kristo, magmahalan kayo. Ito ang solusyon sa problema ng pambansang kasinungalingan. Pero, may karugtong yung sinabi ng Panginoon. Kasi baka isipin ninyo, yun lang ba, Father? So, ginagawa na naman namin yun. Nagmamahalan kami. Ang sabi ng Panginoon, magmahalan tayo tulad ng kanyang pagmamahal sa atin. Yun ang sikreto. Alam niyo kung bakit may pambansang kasinungalingan? Kasi kapag tayo nagmamahal, nakabase sa damdamin natin. Ang damdamin, nagbabago. Pag nagbago ang pagmamahal, ang damdamin, ay siguradong mag-iiwanan yan. But God's love for us is not based on emotions, not based on feelings. It is based on His nature, on His character. That's why God's love for us is everlasting. Ano ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah? I have loved you with an everlasting love. Kaya't ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi nagbabago. So much so, ang sabi ni San Pablo sa Roma 8:38, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit kamatayan, kahit anong bagay na darating o sa kasalukuyan, kahit pa sino o anumang nilalang, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo para sa atin ay hindi nagpapago. That is why, kung ganito ang magiging pagmamahala natin sa isa't isa, sigurado, walang pambansang kasinungalingan, walang iwanan. Father, parang hindi natin yata kaya yan. Pagmamahal ng Diyos yan, oo nga. Pero pagmamahal ng Diyos, na po pwede niyang ipagkaloob sa ating lahat. Yes, alam ng Diyos, we cannot give what we do not have. Hindi natin po pwedeng ibigay ang isang bagay na wala sa atin. Kaya ipagkakaloob niya sa atin ang kanyang pagmamahal upang ang ating kapwa ay magawa nating mahalin according sa kanyang pagmamahal. Ano ang sabi sa mga verses na yan? Ilan lang yan? Ang sabi sa Romans 5 verse 5, and God's love is poured into our hearts. Ang sabi sa John 17:26, sabi ni Jesus sa Ama, I have made known your name to them, so that the love with which you loved me may be in them. Kaya't posibleng magmahal tayo sa paraan ng Diyos. Kasi
bibigyan tayo ng pagmamahal na ito ng Diyos. Hindi naman niya kasi iuutos pa sa atin kung hindi natin kakayanin. At hindi natin matatanggap ang utos na ito. Hindi natin magagawa ang utos na ito nang hindi niya tayo tutulungan upang ito'y gawin. Alam ng Panginoong Hesus yun, kaya tutulungan niya tayong gawin ito. That is why sa Ebanghelyo, kung mapapansin po ninyo, bago yung command ni Kristo, magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo, ang sabi muna niya, remain in me. Manatili kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng pasensya, ng pagmamahal, ng pangunawa na kinakailangan nyo upang ang taong mahirap mahalin ay magawa niyong mahalin. Remain in me so that you can also remain loving. Madalas kasi doon ang problema eh. Sabi nga nila, it is easy to fall in love. It is difficult to remain in love. Madaling magmahal, ang mahirap, ang manatiling nagmamahal. Maraming nag-give up at kung ano-ano ang dinadahilan. Kesyo ganito, kesyo ganon, kesyo ganyan. Sabi nga po ni Vice Ganda, kung meron lang mga kamay at paa, si distance at si time, marami nang nabugbog si distance at si time. Kasi ang daming mga magkasintahang mag-give up sa pagmamahalan. Yan ang dahilan. It's the time. It's the distance. When in fact, it's not the time. It's not the distance. It's the person who changed. It's the person who decided to change. It's the person who decided to fall. It's the person who decided to live and just walk away. In other words, it's the person who decided not to remain in love. At hindi nagsisimula yung desisyon na yan sa huli na lang. May mga pinagmula na yan. Ang pagmamahal, pinabayaan. Ang minamahal, pinabayaan. Kaya nagkaganyan. Simpleng halimbawa na lang sa mga mag-asawa. Nagde-date pa ba kayo? Sinusurpresa niyo pa rin ba yung asawa niyo? Sweet pa rin ba kayo? Thoughtful pa rin ba kayo? Pinapatawa pa rin niyo ba yung asawa ninyo? Naglalambingan pa ba kayo? Bakit hindi na? Alam ba ninyo, sang-ayon sa ilang mga reliable surveys sa abroad, yung yakap ng mag-asawa sa isa't isa at least 20 seconds, yung kiss ng mga mag-asawa sa isa't isa ng at least 6 seconds, napakalaking bagay nun in promoting faithfulness. Kasi yung yakap daw na at least 20 seconds, yung kiss daw na at least 6 seconds, hindi bababa dyan na, at least it produces oxytocin. Ito ay isang love hormone na ang epekto sa mga mag-asawa, you will desire your partner, your husband, your wife more and more while being less attracted to other person. In other words, kapag gagawin niyo daw po ito, mga mag-asawa, mas mahuhumaling kayo sa asawa ninyo. Mas masasanay kayo, mas hahanap-hanapin ninyo, at mas mababawasan ang tukso. Kung yung pagdidate, hindi nyo na ginagawa, yan pa kaya gawin ninyo? Pero dati ginagawa nyo yan. Yung iba nga sa inyo, dati kahalik pa lang, kayayakap pa lang, balik na naman, payakap nga uli, pakis nga uli, parang mauubusan. Bakit hindi nyo na ginagawa ngayon? Diba, mas kailangan nyo yan ngayon? Kasi si Mrs. medyo tumataba na, na-insecure na si Mrs. Si Mr. medyo na-insecure na rin. At medyo marami ng mga stress, marami ng mga problems. Kapatid, kahit hindi hangaan at i-praise ng buong mundo ang misis mo, basta ikaw lang na asawa niya ang pumuri ng totoo sa kanya, solve na sapagkat ikaw ang mundo niya. Totoo yun. Bakit hindi nyo na ginagawa yun? Malaking bagay yun. Lalong-lalo na ngayon. Ibalik nyo mga mag-asawa. Balik nyo, Buti nga kayo, meron Huwag niyong sayangin kung ano ang sa inyo'y ipinagkaloob ng Panginoon. Kailangan niyo yun. Hindi kayo dalawa, kayo isa. Kailangan ka niya. Malaking bahagi ka ng buhay niya. Yun. Balik nyo, Pero wag muna ngayon, baka mamaya peace be with you, kumana agad kayo. Hinggitin niyo pa ako. Sabi nung iba, Father,
kaming mag-asawa, parang magkaibigan na lang. Alam po ninyo, kapag ang mga mag-asawa ay matagal nang nagsasama at nagmamahalan talaga, positive yan. Kami pong mag-asawa parang magkaibigan na lang. Pero hindi dapat nilalang. Positive, pero hindi dapat nilalang. Paano ko mas i-elaborate yan? Kasi po ganito, kapag ang mag-asawa ay matagal nang nagsasama at nagmamahalan talaga at naging magkaibigan at feeling nila, best friends pa sila. Nako, ang ibig sabihin nun, na iba lang yung ekspresyon ng pagmamahal, pero ang pagmamahal, nandoon pa rin at mas lumalim pa kesa nung mga unang pag-asama nila. Ang kaibigan kasi, pinipili mo. Hindi ka basta makikipagkaibigan sa hindi mo gusto. Kaya nga napakahalaga ng sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, kayo mga kaibigan ko. Ang ibig sabihin ng Panginoon doon, alam kong pasaway kayo, pero pinipili ko pa rin kayo sapagkat mahal ko kayo. Kaya't kapag ang asawa mo ay kaibigan mo na parang best friend mo pa, ang ibig sabihin nun, matagal na tayo nagsasama, nasaktan mo ko, nasaktan na kita, alam ko na mga pangit sa'yo, hindi ka aya-aya sa'yo, pero despite all this, pinipili pa rin kita at pipiliin pa rin kita kasi mahal kita. Kaya, positive, parang magkaibigan na lang, pero hindi mo dapat nilalang. Mas magandang sabihin mo, magkaibigan na. Sapagkat ang relasyon, mas nag-improve na. Ganon din dapat ang mag-ama, ganon din dapat ang mag-ina, ganon din dapat ang mga magkakapatid. Maging magkaibigan na. Matagal lang nagsasama, nagkasakitan na, alam na ang kapintasan ng isa't isa, pero pinipiling manatili para sa isa't isa sapagkat nagmamahalan talaga. Pag ganon, wala nang pambansang kasinungalingan, wala nang iwanan. Kasi ang pagmamahal, mananatili naman yan kung totoo yan. Pwedeng magbago ng intensity yan, pero kung totoo yan, mananatiling nandiyan. Hindi mawawala yan. Walang iwanan yan. Nami-miss ko yung lolo't lola ko. Lalo na dati natatandaan ko, kaugnay ng sermon na ito, meron silang lutuan, yung kalan na di kahoy, yung ganyan. Di ba, yung ganyan? At one point, mawawala yung apoy niyan. Di ba? Magpupuro parang mga abo na puti. Kala mo wala na. Sasabihin ni Lolo sa akin, Apo, hipan mo. Yung pang-ihip na tubo, yung... Hoy, natawa kayo. Magkasing edad tayo. Pag hindi ka sanay nun, nako, magpaparang espasol ang mukha mo. Kasi yung mga puting abo, ay, nako. Pero pag hinipan mo yung walang apoy, mahahawi yung abo, makikita mo parang may pulang aandap-andap baga. Hipan mo, konting ihip pa, magliliyab uli ito. Bakit ganon? Kasi may apoy eh, nawala lang. Kaya kahit kala mo wala, meron pa yan. Konting ihip lang. Ganon ang pagmamahal. Pag mahal mo, mahal mo. Pag mahal ka. Medyo huhupa yan. Medyo parang mawawala yan. Kasi magkakaroon kayo ng ibang priorities, trabaho, negosyo. Minsan magkakatampuhan pa kayo. Minsan long distance relationship. Minsan mainis ka sa kanya, mainis siya sa'yo. Pero kapag mahal mo, mahal mo. Pag mahal ka. Konting ihip lang. Konting, sorry ha. Sorry, pati na tayo ha. Konting, okay ka lang ba? Huwag mong pabayaan sarili mo ha. Konting, anak, dyan sa abroad, huwag mong kaming alalahanin dito. Mahal ka namin. Konting, tol, tulong ko sa'yo. Kahit may pamilya na ako, hindi kita nakakalimutan. Alam niyo yung pakiramdam ng isang asawa, ng isang magulang, ng isang kapatid, ng isang anak na akala mo nakalimutan ka na niya? Akala mo galit pa rin siya? Akala mo matitiis ka niya? Akala mo ganun lang ang lahat? Dahil meron na kayong sarili-sariling pamilya? Akala mo pinapabayaan ka na? Konting pangungumusta, konting
Pag-apologize, konting pag-sorry, konting lambing. Ay, mahal pa rin pala ako. Ganun lang yun. At hindi dapat pinagtatagal yun. Yung analogy natin kanina, huwag mong pagtagalin. Kasi kapag pinagtagal mo, mas mahirapan ka na muling mag-apoy ito. Hanggang sa matabunan na ng maraming abo. Alisin mo yung abo. Huwag kayong maghintayan. Magsimula ka. Dapat sa relasyon, may nag-aalaga talaga. Dapat kayong dalawa. Pero kung hindi man siya makapag-alaga, nagkukulang siya, dapat sa relasyon may mas nagdadala. Kung hindi siya, ikaw na. Di ba sabi ko sa inyo nung nakaraang linggo, ang Panginoon mananatili. Hihintayin tayong magbago. Hihintayin tayong mamunga. Hihintayin tayong tumino. Sana, ganun din tayo. Yun ang pagmamahal na hinihingi sa atin ni Kristo. Lalong-lalo na sa taong hindi pa sa'yo. Hintayin mo siya. Problemado lang. Nagtampo lang. Galit lang. May toyo lang. May sumpong lang. May ugali talaga. Pero, kahit na pinababayaan na niya yung relasyon ninyo, huwag mong pababayaan ito. Siya man ang bumigay, siya naman ang mawala, siya nang magdadala. Basta ikaw, napatunayan mo, tunay ang pagmamahal mo sa Kanya, sa kabila ng ginawa niya. Mga kapatid, ito sana ang ating hilingin sa ating banal na misa. Yung mapatunayan natin sa tao, sa Diyos, na kapag nagmahal tayo, totoo talaga. Hindi nawawala, hindi sumusuko, hindi nag-give up. Kasi kung hihinto tayo sa pagmamahal, magiging questionable yung ating pagmamahal. Ikaw ba ay totoong nagmahal? Kasi kung mahal mo, mahal mo. Kung mahal ka, mahal ka. Magkatampuhan man kayo, pwede mo pa rin papanumbalikin ito. Kahit na hindi manumbalik yung dati, basta nandun pa rin yung respeto, yung paggalang, yung paghahangad ng mabuti sa kabila ng ginawa niya. Patunay yun na minahal mo siyang talaga. Lagi nating isipin ang Diyos ay tunay nating kaibigan at lagi nating pahalagahan ang mga tao na sa ating buhay mula noon hanggang ngayon ay nandiyan. Sila ang mga tunay nating kaibigan, hindi yung ating kasosyalan, hindi yung ating ka-FB lang, hindi yung iyon lang kainuman, kundi yung mga tao na mula noon hanggang ngayon, kahit nagkasakitan na kayo, kahit nasaktan mo na ito, ay nanatiling nandyan para sa'yo. I hope and pray na yan ay asawa mo, na yan ay anak mo, na yan ay magulang mo, na yan ay kapatid mo, bago ang ibang tao.